about the Word of God. Sister Net, 21:38 na ako ha. Okay, so meron na lang akong 22 minutes. Ayan. Sige. Gagaling bibilisan natin mga kapatid para tayo ay makarating sa ating patutunguhan. Amen. Amen. Acts chapter 5 mga kapatid. This is the growth of the church. Kasi alam natin mga kapatid, the Acts chapter 5, dito na nagsisimula yung Christianity. And then in chapter 5 ng Acts, ng Gawa, nandun yung lie, yung pagsisinungaling ni Ananias at ni Sapphira. Okay? So, wag na nating ulitin ang nangyari at Milen. A certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession. Nakita nila yung kabaitan, yung generosity ni Brother Barnabas. Pag binasa mo yung Acts chapter 4, verse 4:36. Nandun yung mabait si Barnabas eh. And I think mga kapatid, it's just very, very good to read that because it is gonna be the basis of everything. Bakit nagkagani-ganito si Ananias sa Sapphira? Acts 4:36. Ang sabi ng Acts chapter 4 verse 36 to 37. And Barnabas, the son of Consolation, a Levite, and of the country of Cyprus. So, taga-Cyprus si Brother Barnabas. Verse 37, having land, may lupa si Brother Barnabas, he sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. So, ito yung magiging pinaka-basis natin kapatid for Acts chapter 5 na si Brother Barnabas may lupa din siya, binenta niya, tapos dinala niya sa mga apostoles. Nung nakita si Sister Milen at Milen ni Ananias at ni Sapphira, gaano kabait, gaano kagalante si Barnabas at siya iginalang ng mga tao. Di ba? Ganoon naman talaga eh. Pagka palabigay ka, gagalang ka ng mga tao eh. Eh nakita ni Ananias at ni Sapphira. Gusto nilang gayahin ngayon. Amen ba mga kapatid? Sister Presi, gusto nilang gayahin si Barnabas. Gusto nating, sabi ni Ananias, gusto ko respected din ako eh. Gusto ko galang din ako ng mga tao. May lupa naman tayo sa Pira, di ba? Ibenta din natin. Yun ang gusto nilang gayahin. They wanted to receive the same respect. Di ba? Kaya minsan tatanungin mo, Ate Ne, there are many people who would like to have what you have, but are unwilling to do what you did. Sino yan? Laki-laki ng bahay sa bagalangit niyan. Talagang bagalangit, talagang abot langit. Gusto nilang maabot yung ganda ng bahay. Yung meron tayo. O yung meron tayong mga hinahangaan na bakit sila ganun ang ganda-ganda ng kanilang buhay. But the question is, are we willing to sacrifice what they did? Yan ang gustong gayahin na Ananias at Sapphira. Gusto nilang ma-achieve din yung ganung klase ng respeto at paggalang. He kept back part of the proceeds. So, binenta ni Sapphira at saka ni Ananias yung kanilang lupa and gave only a portion to the church. Yung kasi naging impact. Parang gusto nilang palabasin na, binenta namin ang lupa namin ng ganitong amount. For example, 1 million pesos. Pero portion lang ang dinala nila sa church. Gusto nilang palabasin na talagang dinala din nila ang pera sa mga apostoles na parang gusto nilang palabasin na nag-sacrificial gift sila sa iglesia. Yun ang sistema mga kapatid. Yun ang nangyari. At ang masama pa dito mga kapatid, alam ni Sapphira, his wife also being aware of it,
So this is yung sinasabi nila, Sister Presi, kung nakarinig ka naman kasabihan na, oh, ito yung ano ko partner in crime. Ito yun dito nagmula yun, Sister Leonida, yung partner in crime. Kaya ayoko magsabi ng ganyang partner in crime kasi nakakatakot. Kasi nasabi mong crime, Sister Mercy, crime, parang nakapatay, parang gumawa ng isang mortal na kasalanan. Kaya kayo huwag kayong magsasabi ng, oh, may partner in crime. Pabiro yun, pero on the mindset of professionals, baka may crime nga kayong nagawa. Ito yung nangyari, nag-partner in crime sila Nag-partner sila sa pandaraya. They wanted the image of great generosity without actually being remarkably generous. Gusto nilang ganong image na, oh, dapat makita nila palabigay tayo, galante tayo, pero actually hindi. Mahirap kasi kaya mahirap yung taong nagkukunwari. Amen ba? Sabi ko nga mga kapatid ko, ang meron ka lang ay dalawang damit lang, wag pa ulit-ulit. Wag pa iba-iba. Yung pala naman hiram. Diba? Mahirap yung nabubuhay tayo kasi pressure din yan Yung nabubuhay ka sa deception, nabubuhay ka sa hindi naman talaga ikaw. Be true to yourself. Nagkaroon sila ng hypocrisy. Hindi naman talaga ganun, pero nagpapanggap. Kaya mahirap yung nagpapanggap, mga kapatid. Amen ba? Now, nung nalaman ito ni Satan, ni Brother Peter, when Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? So, Peter confronted Ananias and say, why has Satan filled your heart? Nalaman ni Peter Peter meron siyang discerning spirit. Wala pa naman siguro mga marites nung unang panahon, di ba mga kapatid? Meron na ba? Meron na siguro. Kasi may nagmarites kay Brother Peter Oh, paano nalaman ni Pedro? Hindi naman sinabi sa Bible kung sino nagsabi kay Brother Peter. Siguro si Sister Marites o Sister Mirasol. O kaya si Sister Marisa. Hindi kaya? Oh, kasi nalaman agad ni Pedro Peter said, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? So si Ananias at si Sapphira, hindi lang nag-lie sa mga apostoles, but Peter confronted him, you did not lie only to us, but you lied to the Holy Spirit. Yun ang matindi, mga kapatid. Yun ang mahirap na nangyari dito. So, hindi alam ni Ananias, maraming mga medical expert na nagsasabing, itong si Ananias, parang expected niya na pupurihin siya ni Pedro. Oh, mga kapatid, palakpakan natin si Brother Ananias at Sister Sapphira, nagbili ng lupa, bigyan ng jacket. Parang ganun Alam mo, di ba? Hindi nabigyan ng jacket, Sister Presi. Ang ginawa ni Brother Peter, kala nyo hindi ko alam ang ginawa nyo Parang si kay Mordecai, di ba? Parang sino nga yun? Si Haman ba yun? Sabi ni Haman, mahal na hari. Sabi ng mahal na hari, oh, Haman, anong gagawin ko dun sa may isang tao kasi tumulong sa akin gusto ko sanang pagpalain, bigyan ng reward. Ano kayong gagawin ko sa kanila? Sabi ni Haman, mahal na hari, ganito. Maglalakad siya, nasakay sa kabayo mo. Tapos, magsusuot siya ng magandang damit, yung wardrobe na ginagamit mo, malahari din siya. At lahat ng tao makakita sa kanya, magbabaw. Sabi ng mahal na hari, yes, tama. Haman, halika. Alam mo si Mordecai, may ginawa sa akin maganda Hindi alam ni Haman, hindi siya yon. Ang ginawa ng Panginoon, si Mordecai na tiyuhin ni Reyna Esther, yun pala ang bibigyan ng pabuya ng mahal na hari. Ito si Ananias, masyadong gusto lagi ng papuri. Kaya minsan mga kapatid, wag lagi tayong gano'n. Hindi alis ako sa church na yan kasi hindi naman ako pinasasalamatan. Hindi ako binibigyan ng 1 kilong papaya o 1 kilong atis.
hindi ako pinupuri ni pastor sa church. May mga taong ganon. Ang tagal-tagal ko na sa church na yan, di naman ako nabibigyan kahit pang magkano. May mga taong ganon. Dapat mong laging papurihan. Paano kung hindi ka na napupuri? Minsan nga, nare-rebuke pa. Yung si Sister Presi na yan, tsaka si Sister Melen, nagluluto na magdamag ha. Pag gutom na, pagod na, mare-rebuke pa ni Pastor, naku kayo ha! Ay kung tutuusin, Pastor Saldi, ano ba naman ito? Presi. Pagod na tayo magdamag, tapos pag ano natin, mare-rebuke pa tayo, parang mali yata. Pero doon sila lumago sa ganong klase ng pagtatabas ng Panginoon. Alam mo yung mga garden, pinapaganda talagang ginugupit ng gardener para lalong gumanda. Eh di ngayon, mas matibay. Makikita mo ngayon, Sister Presi. Sabi mo, nasa bahay lang, pero ginagamit ang Panginoon kahit pa paano, nakakapagturo, nakakapag-share. Pero kung hindi ka talaga tinabas at hindi ka talaga lumaki sa rebuke, eh baka kaunting sanggi lang, hindi ko na. Alam mo yung mga balat sibuyas, basta makanti mo lang ng konti, alis ako sa church na yan, lagi akong nire-review. Eh lahat na pupuntahan mo church, reviewin ka. Tsaka huwag ka lagi naghahanap ng papuri ng tao. Minsan talaga may mga taong balasubas. May mga taong balang ligo. Etong si Peter, nung sinabihan niyang ganitong na-discover talaga, kasi si Pedro meron siyang spiritual gift. Alam mo, maganda rin sa tao yung meron kang gift. Na pag nakita mo ang tao, Sister Tess, malalaman mo na, para meron kang scanning. Ini-scan mo yung tao. Yung taong to, ano to? Mabuladas to, pero alam mo, doble kara. Dapat ang tao ganon. May tumawag sa akin ni Sister Tess, sabi niya, attorney. Alam mo yung aking, tingnan ko, baka nandito nag-join sa atin, baka mamaya. Tingnan ko nga. May nag-ihaw niya, attorney, alam mo, yung aking Romania na boyfriend, my God, 4 na taong kaming magkasama. Tapos, niloko ako. Sabi ko, hindi ka marunong, hindi mo nakita. Dapat nakikita mo. Marunong kang tumingin, hindi yung pag nakita mong tao, gwapo, mga batangkad, mapulang pisngi, naku. Dapat marunong kang makiramdam. Alam mo, maganda rin sa tao yung meron kang pakiramdam, yung kutob, maganda rin niya, may kutob-kutob. Sabi ko na nga pa alam ko na, lulukuhin ako niyang lalaking yan. Naku, alam mo na pala, kinukutuban ka na, dapat gumising ka. Hindi yung 20 taong ka, tapos doon mo lang nalaman, ay, ganun pala, tama ang kutob ko. Ayun pala, tama ang kutob, ba't hindi ka pa bumangon? Dapat. Kasi alam mo yung kutob, kaya ako naniniwala dyan, mga kapatid. Holy Spirit yan Discerning yan Pag meron ka ng, hindi ka man sinasabing lahat ng yung mga kababaihan, ako yung yung asawa ko, baka mamaya may kasama na namang iba. Hinala yun, maling hinala, haka-haka. Iba yung haka-haka at maling hinala, duda, sa selos. Iba naman yung kutob, yung parang meron kang nakikita, nararamdaman. Panginoon din na magpaparamdam sa iyo niyan Pag may nakitang tao na, may mga tao na, ano ka, Sister Presi, alam mo, makita naman tayo, may mga ganyan. Kahit sa church, Sister Leonida, Sister Leonida. Pag nakikita kita, alam mo, napanaginipan kita. Ikaw lagi naalala ko araw-araw. Noong naghahanap ako ng mga utangan, Sister Tess, ikaw talaga ang pinaalala sa akin ng Diyos. Alam mo bang ikaw, pag ano ko ng Biblia, pagbukas ko ng Bible, ikaw agad ang nasa sa isip ko. Alam mo, Sister Tess, ikaw talaga ang mahingan ko ng wala na akong mapuntang iba. Magkakaroon ka na ng ganyang, kahit sa church hindi naman yan, sabihin natin church, pero hindi naman yan perfect lahat ng tao, like it is. Brother Anini, Sister Sapira is a part of the Christian church. Pero kahit nasa loob na ng iglesia, sabi ni Brother Peter, bakit mo hinayaan na punuin ni Satanas ang iyong puso ng pandaraya? So kahit pala nasa church, may pwedeng mandaya. Hindi ba? Hindi lahat hindi yung, I surrender, nakapikit ang mata mo. Dapat ang mata mo isa nakabukas. Baka yung bag mo may nagnanakaw. I surrender.
Oh, kaya, pastor, nawala ang bag ko. Eh, hindi mo nakabukas ang mata mo. Eh, dapat habang... Lalo na pag nag-a-attend ka ng malalaking convention. Dati nag-a-attend kami dyan sa may Metropolitan Theater, sa may... ang dilim-dilim pa man din. Kaya dapat ang bag mo nakatali. Hindi porke ikaw ay Kristiyano, tanga tayo. Dapat marunong ka rin makiramdam. Sister Tess, di ba Tess, di ba born again ka? Oo, pautang. Kasi alam pa mga born again, mababait. Mababait, pero hindi ako tanga, no? Ganyan. Yan ang sasabi ko sa kaya mga kliyente ko, sanay sa akin, huwag mo ako tawagin pastor, ha? Pag nasa korte ako, nandito ako sa ganitong legal matters, tawagin mo ako attorney. Walang pastor-pastor. Kasi gagamitin nila yung kabaitan mo para maisahang ka. Oh. Maging marunong din tayo, mga kapatid. Tawang sabi sa Leonida ng Panginoong Jesus. Ito, Jesus, ha? Ano sabi ng Panginoong Jesus? Itinuturo niya, kayo ay maging maamong para mga tupa o para maamong para mga kalapati, pero matatalino na para mga serpent, na mga ahas. Dapat ang Kristiyano ganon. Mabait, pero hindi tanga. Mabait, pero hindi pwedeng iwas-iwas ng kalaban. Kaya maraming Kristiyano napapag-iwanan, naiisaan. Hindi. Sabi ng Panginoon, kailangan maging marunong. Si Pedro nga, alam niya siguro nag-text yung binentahan yung bumili ng lupa. Brother Peter, ang ibinayad ko kay Brother Ananias, 1 million pesos, ha? Ang dinala ni Brother Ananias, 200,000 lang. Diba? Akala niya, papupurihan siya, papalakpakan siya. Pero na-rebuke patuloy siya. Nakita ni Pedro na si Satanas nag-work Sa dami ng members nakita niya. Nagbenta ka ng lupa, ang laki-laki ng binigay siya, tapos ngayon pinalalabas mong ibinigay mo lahat. Bakit mo hinayaang madaya ka? Kasi minsan si Satanas papasok lang yan pag hinayaan mo na pumasok. Kaya't mali yung kanta, Sister Tess, na tukso layuan mo ako. Ang tukso, tutuksuhin ka lang yan. Pero until such time you gave in to the temptation is not a sin. Hindi pa kasalanan yung tukso. Kaya yung tukso, hayaan mo lang manukso. Tukso yun Hindi pa kasalanan yun. Yung cake, walang problema ang cake. Nasa istante lang yun Ang problema, pag binili mo yung cake at kinain mo yung cake, di may diabetes ka, tatamaan ka. Amen ba, mga kapatid? Ang sarap ng cake. Ang sarap ng leche flan, ang sarap ng Dunkin Donut. Dunkin Donut, doon lang binibenta yun ng SM. Binibenta yun ng Krispy Kreme. Yun talagang business nila. Alam mong ikaw, bawal sa'yo ang matamis, huwag kang bumili. Hindi kasi naman nagbebenta kasi ng Krispy Kreme. Siyempre business to. Huwag kang bumili. Ganun din yung tukso, mga kapatid. Tukso yan iyaan mo lang sa manukso. Walang problema yon. Ang problema, pag ikaw ay lumapit na sa tukso, parang apoy, parang sabi ni Jose Rizal sa No Limitang Hire, yung mga kulisap lumalapit, mga bubuyog, mga langaw, lamok, lumalapit sa maliwanag na lampara. Kaya mamamatay sila. Mga tao ganun, mga Kristiyanong ganun, Lord, layuan mo. Hindi yun ang tinuturo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, run away. Lumayo tayo sa tukso. Huwag mong i-test. Tingnan ko nga kung malakas ako. Hindi, malakas ako Lagi ako nag-a-attend sa Italy Lagi malakas ako talaga. Yan. Sunog ka. Diba? Kaya, sinabi ni Brother Pedro na hinayaan ni Ananias. Hinayaan kasi niya Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Hindi sinabi ni Pedro na, bakit ka nag-lie sa akin? No? Hindi sinabi ni Pedro na nag-lie ka sa church. But Peter said, you lied to the Holy Ghost. Yun ang mahirap Kaya makikita mo may mga Bible verses na nagsasabi na, mag-lie ka na sa kahit kanino, pero sa Holy Spirit, hindi ka pwede mag-lie. May nakakatakot Siguro kung ito ina-apply natin ngayon, siguro maraming namatay sa atin. Sa church, patay lahat. Kasi, ang daming pastor, pupunta ako sa a-attend ako. Naku, ang daming mga pangako. Para mga politician. Di ba? You have not lied to men,
but to God. Mahirap talaga ang liar. While it, sabi ni Brother Peter, while it remained, was it not your own? Pera mo pa rin naman yun eh. After it was sold, was it not in your own control? May point si Brother Peter eh. Wala kaming sinabing dalhin mo lahat dito. Hindi namin sinabing dalhin mo lahat o ibigay mo lahat. Kasi pag-aari naman ni Ananias yun eh. At saka ni Sapphira. Meron siyang kapangyarihan na gawin ng lahat kung ano man ang gusto nilang gawin dun sa pera. Pero yung pagkakamali nila mga kapatid, hindi yung pag-withhold ng pera. Ang pagkakamali nila, Sister Tess, yung pandaraya na parang pinalalabas nilang ibinigay nila lahat, pero actually hindi. Yun, pride. Ang kasalanan nila yung greed, yung katakawan, na pag, sikat na tayo, may pera pa tayo. Alam mo yun? Di ba? Kaya mahirap yung taong ma-pride. Laging gusto pinapalakpakan ng mga tao. Wag lagi. Kasi hindi ka lagi papalakpakan ng tao. Amen ba? Gusto lagi nilang makita na, uy, grabe naman kayo, Brother Ananias, Sister Sapphira, talaga. Binigay mo lahat. May joke dyan, Sister Milen eh. Sabi niya, uy, Sister Belen, grabe. Nung namatay ang asawa mo, tinupad mo yung pangako mo sa kanya? Oo. Anong pangako mo sa asawa mo? Sabi ko sa asawa ko, pag namatay siya, ibibigay ko talaga ang lahat ng pera niya sa bank. Talaga, namatay ang asawa mo, binigay mo lahat sa bank? Ibinigay mo talaga sa kanya? Kasama nung kanyang kabaong na namatay siya? Oo. 5 million, Sister Milen. Binigay niya doon sa asawa niya. Nasa kabaong yung 5 million. Ayan ang ginawa mo. Ganito. Nung ang asawa ko'y nasa kabaong, nagpadala ako sa kanya ng 5 million pesos na check. Cheque. Ang pinadala niya sa asawa niya. Joke lang yun mga kapatid, hindi yun totoo. Pero, pandaraya ang ginawa ni Brother Ananias. Hindi yun yung, kasi pera naman nila yun eh. Kaya naman nilang gawin talaga kahit anong gawin. Pero, yung pinalabas mong parang ibinigay mong lahat, pero hindi naman talaga. Madali kasing magpakitang gilas, alam mo yung lagi nasa church, laging nakapustura, laging may dalang Bible. Naku, minsan nakakatakot din yan. Di ba? Kaya minsan sabi, di ba? May mga tao nagdadamit na tupa pero kambing sa loob. Di ba? Nakakita ka na niya, Sister Leonida, yung parang ang ganda-ganda lagi pero ba't ganoon? May mga employer na ganyan eh. Parang bait-bait nito pero pagkasama mo pala sa bahay, mukhang balasubas, dragon. Di ba? Kasi madaling magbigay ng ganong impression na kahit tayo mga kapatid, madaling magbigay ng impression sa tao na, galing manalangin niya. Pero is God happy about that kind of impression? Ayaw ng Diyos ng ganon. Balat kayo yan eh. Pretenders. Ang gusto ng Panginoon talaga, yung totoo. What is you? Ano ka ba talaga? Kaya madali talaga na magkaroon ng ganong image of spirituality without the reality of spiritual life. Kasi ang maturity mga kapatid, hindi pwedeng dayain. Lalabas at lalabas ang totoong anyo mo. Kaya, maganda na sa tao yung totoo. Huwag magpakitang laging parang, matibay ako, hindi ako bumabagsak. Kahit may problema ako, hindi ako naaapektuhan ng problema. Pero, sometimes, naaapektuhan tayo. We are also susceptible, vulnerable to problems. Hindi ba samang maging honest? Pwede naman niyang, Pastor Peter, ang pinagbentahan ko po ay ganire. Pwede po bang kalahati lang ibigay ko? Pwede naman yun. At saka, alam mo Sister kapag ikaw ay honest na tao, yung tapat. Kaya ang sabi ng matatanda, Sister Presi, sa Batangas, sa mga taga-Bisaya at Mindanao dyan. Alam mo sa Tagalog, ang kasabihan, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwag. Maganda yung tapat. Pasensya ka ng kapatid ha.
Ako yung nakapangutang sa iyo, ako hindi pa makabayad. Naku kapatid, talaga namang masabi na ang halay gusto ko magtimpla ng juice, wala akong mailagay na kulay, tubig na lang. Hindi sila mag-expect. At kayo naman mga bibisita, wag naman kayong bibisita nang basta na lang kayo mag-a-appear na para kayong anghel. Hello, surprise! Kung manunurprise kayo na magdala ng merienda nyo. Hindi yung pamumroblema, ang mga dadatingan ninyo, naku, may problema. May kwento dyan, Sister Leonida, sabi niya, Mami, sabi nung mami sa bata, anak, ano ang sabi nung, sige na anak, mag-pray ka na. Ipag-pray mo na yung pagkain. May mga bisita tayo. Mami, ano pong pag-pray ko? Sabi nung bata. Sabi ng mami, yung sinabi ko sa'yo. Panginoon, salamat po sa mga pagkain to. Ang sabi po ng mami ko, bakit daw po dumating pa ang mga ito? Kasi sabi ng mami niya, ang sinabi ko sa'yo, yun ang sinabi ng nanay, ba't mo dumating ang mga to? Wala man lang pasabi. Kaya kayong mga darating at bibisita, kayo magdala ng merienda. Hindi na uso yung ibibili kayo, talagang lahat ng mga dadatingan nyo, talaga namang lilipad na parang mahirap. Mahirap ang na-membressure. Kaya yung mga, professional yan ethics. Bago ka pumunta sa kaibigan mo, sis, pwede ba kaming dumaan dyan sa ganitong oras? Huwag ka mag-alala, dadala kami ng pagkain, kaldero, mantika, toyo, bawang, sibuyas, karne, lahat dadali na namin, huwag ka problema. Para kayo na masarap kayong imbitahin. Diba? Kasi dala mo lahat, pati kaldero mo Hindi pag darating ka, wala kang gagawin, kundi may mga darating pa na pag umalis sa bahay, parang yung dinatingan, parang dumating si Undoy, talagang lahat. Nilimas lahat, yung laman ng bahay ng pinuntahan. Parang bagyong malakas. May mga taong ganyan bumibisita. Yung lahat ng mga saging na saba, ng mga prutas, ng mga kung ano-ano pa, dala-dala papunta ng Maynila, inubusan yung mga taga-probinsya. Diba, hindi gano'n namang Kristiyano. Alam mo mong Kristiyano, pagpapala tayo sa mga dinadatingan natin. Matuto kayong, pag dumating, okay, mag-alala. Ano ka ba? Ako na bahala. Huwag yung darating kayo, problema kayo. Amen ba mga kapatid? Kaya, ito ang sinasabi ni Brother Peter na madali kasi magkaroon ng image na parang spiritual, parang paimbabaw, kunwari, pero actually hindi. Ito ang nangyari sa kanila. Malayang gamitin ni Ananias ang kanyang pera for whatever he wanted. Kaya lang gusto ni Brother Ananias ni Sapphira, gusto niyang palakihin yung kanyang spiritual image. Ganito ako, mature ako Pero binenta ko yung isang lupa ko lahat. Binigay ko lahat sa church. Parang gusto niya yung pride niya, yung image, yung ego niya talagang makuha niya yung nakuha ni Barnabas. Why have you conceived this thing in your heart? Si Satanas kasi, pwede ka lang niyang tuksuhin. I-influencean ka niyan. Kahit yung mga tinatawag nilang spirit-filled believer. Pero mo filled na sila ng banal na espiritu. Tutuksuhin ka ni Satanas. Pero walang magagawa si Satanas hanggat hindi mo kinakagat yung kanyang panunukso. He can't do it. Hindi niya pwedeng gawin ang kasalanan para sa iyo. Ikaw ang gagawa niyan. Kaya mali yung pagkakaturo ni Adan kay Eva. Sabi ni Adan, Adan, bakit mo naman kinain yung nag-iisang, di ba pinagbawal ko sa iyo yan? Kasi naman, Panginoon, yung babaeng dinala mo sa akin Kung di mo nila sana ako binigyan ng babae, sana na, hindi ko nakagat yun. Hindi. May part ka din. Bakit? Kinagat mo rin Di ba? Kaya di ba pag nag-aaway tayo, pareho tayo sa Paul, kapat kayo, nagsusuntukan kayo, sasabihin ng mga gulat, alam mo, kumuha na lang kaya kayo ng kutsilyo. Sa kusina.
Magsaksakan na kayong dalawa. Hindi, nakukuha niyo mga kapatid. Hindi mga ganyan mga magulang eh. Hindi sila mamamalo ng isa. Bakit? Pareho silang mali. Ganon din ang isang Kristiyano. Inaway mo siya, o inaway ka niya, tapos inaway mo rin siya. Pareho na kayo may mali. Pareho na kayo may sira. Kasi pumatol ka eh. Kasi naman eh. Kasi naman siya eh, ganito siya eh. Pinatulan mo, may kasalanan ka rin. Kahit sabihin mo 10%, 15%, but you are also liable. Nangyari yun eh. Kaya sabi nga nila, Sister Presi, alam mo ang pag-aaway, ang quarrel, ang hindi pagkakasundo ng dalawang partido, maaaring mag-asawa o maaaring magkaibigan, hindi may iwasan. Pero yung manakit ka, yung sampalin mo na siya, gumawa ka na ng hindi magandang physical, choice na yon. Kaya ganun si Satanas. Ang sabi ni Brother Peter, why have you conceived this thing in your heart? Bakit mo hinayaang dalhin mo? Kasi nasa puso na ni Ananias yun eh. Ibebenta natin to, tapos ang ibibigay natin, porsyento lang, hindi lahat. Dinala niya yun sa kanyang puso. Kaya yung puso natin, madaya. Amen ba mga kapatid? Inisip mo na yun eh. Diba? Kaya sabi Sister Tess, out of the abundance of the heart, mouth speaketh. Pagdala na ng puso mo yan, ilalabas at ilalabas mo yan. Diba? Kaya minsan, diba, Sister Leonida, minsan ang mag-aaway mag-asawa, naku, doon lumalabas lahat ng mga kinimkim, na mga sama ng loob, lalabas at lalabas yan. Yung mga itinago sa baul, sa puso, naku, lalabas yan. Kaya nakakatakot yung mga reunion. Naku, sa Pasko, reunion. Nakakatakot kasi magkakapatid, magmamagulang, magkakalabas ng mga hinanakit. Ako, natatandaan mo, ikaw ang naging dahilan, kaya naging ganito. Naku, yung reunion, nagkaroon pa ng samaan ng loob. Kaya minsan ayaw ko ng reunion. Kasi sa halip na reunion, nagkakaroon ng tirahan, nagkakaroon ng samaan ng kalooban, lalo sa halip na magsaya, lalo nagiging malungkot. Hinayaan ni Ananias na maimpluwensyahan siya ni Satanas. Si Satanas, yung talagang trabaho. Sabi ng Panginoon kay Satanas, Satanas ang kagaling. Ito, paggalagala sa buong daigdig, naghahanap ng masisira. Naghahanap siya ng masisira. Ay kung magpapasira ka, ay sira ka talaga. Ay kung sarado ka, lagi ka nandito sa Bible study, ay babad ka sa salita ng Diyos. Malamang, hindi ka magkasala. Kaya, yung pagkakasala mga kapatid, nasa pagdadala yun, nasa puso na yun eh. Talagang, iba yung talagang intentional at unintentional na pagkakasala. Pwede kasi, hindi ko sinasadya. O yun, unintentional yun. Mababaw ang punishment. Pero itong kay Sapphira, intentional. Dinala niya sa puso niya, alam niyang dadayain niya ang mga apostoles, dadayain niya ang banal na espiritu. Amen. Sister Ne, paki-silent si Brother Ben. Baka hindi niya alam na nakano siya. Amen. Sinasilent natin mga kapatid dahil sa minsan, kayo ay may mga siyempre, may mga usapan na hindi natin gusto na marinig. At nung malaman niya ni Brother Peter, mga kapatid, then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. Hindi naman sinabi ni Pedro, mamatay ka na, Ananias, walang yaka. Wala namang ganun eh. Hindi ginanon ni Pedro. Di ba? Basta na lang namatay si Ananias. Ananias fell down and breathed his last. Kaya hindi natin trabaho mga kapatid na tayo isusumpa. Kung ikaw ay Kristiyano, Sister Leonida, yung mga naninirasay sa Facebook, nako, kayo talaga, pananalangin kung mamatay na kayo. Wag, bakit? Hindi dapat mangyari sa atin, hindi dapat maganap sa atin, maglumuwas sa bibig natin, ang sumpa. Hayaan mong Diyos ang gumawa nun, kung talagang gusto ng Diyos yon. Amen ba? May mga magulang na ganun, may mga tao na magdadasal ang masama sa kapwa. Wag. Anong sabi ng Panginoon, Sister Leonida? Mahalin mo ang iyong kapwa.
Paano natin mamahalin yung Sister Tess? Yung hindi mo na lang sa kagalitan, yung hindi mo na sa sumpain, hindi mo na sa balikan. Paggawa na ng mabuti yon. Amen ba? Hindi trabaho ng church na mag-pronounce ng death. Sample, may tao talaga na umalis sa church. Hindi mo na sa kaiglesia. Huwag mo nang sumpain. Hindi na natin yung kabati. Huwag na natin batiin yan. Mga ano yan, mga nasa impyerno yan. Diba? Mo sila. Buhay nila yun eh. Diba? Kaya, walang ginawa si Pedro para sumpain si Ananias. So, great fear came upon all those who heard these things. Nagkaroon ng takot, malaking takot sa iglesia ang nangyari nung marinig nilang namatay si Ananias. Oh God. Tama ba itong church na pinuntahan natin? Parang nagkakandamatay-matay ang mga tao dito. Imagine mo yun, Sister Presi, pag may namatay sa Barnao, hindi kasi nangako yan. Makapunta ng Italy, namatay. Naku, patay. Naku. Dapat pagka nagpunta ka ng Italy, London, pag nangako ka sa Diyos, dapat tuparin mo yan. Otherwise, mamamatay ka. Ganun eh. Di ba mga kapatid? At Diyos ang naghumusga. The justice, the punishment of the Lord was executed. Hindi naman si Brother Peter ang pumatay. Hindi naman sinabi ni Peter na, ngayon pa mamamatay ka. Hindi naman eh. Diyos ang gumawa. Yun ang plano ng Panginoon. Naalala ko sabi ni President Duterte, kung gusto mong mawala ang malaria, if you want to eradicate malaria, you have to kill all the mosquitoes. Para hindi pa marisan. Kasi magiging norm na siya. Diba? Kaya pa napunta ka ng Pilipinas, may mga negosyante, hindi. Pwede ka hindi magbayad ng tax. Diba? Kasi pag yung isang bagay na mali, ay hindi mo itinama, magiging president siya, magiging example siya ng iba. Diba mga kapatid? Kaya pag mali, itama mo na kaagad para hindi ka pa marisan. Kaya itong si Ananias siguro pinatay ng Diyos para, itong church na to, talagang seryoso to ha. Hindi to parang mga organization lang na mga kung ano-ano mga churba-churba. Di ba? May mga ganun, magawa tayo ng group. Hindi ito basta-basta group lang. Ito, Diyos ang nagtatag ng iglesyang ito sa Book of Acts. Kaya kung talagang seryoso ka, nandito ang Diyos. At kung mananatak at mangangako ka sa Panginoon, talagang gawin mo. Sapira, dumating na naman si Sapira. Ito na, mga kapatid. Kinumpront din ni Brother Peter si Sapira. Kalaan ng 3 oras, dumating si Sapira, not knowing what happened. And Peter answered to her, "Tell me, whether you sold the land so much." Sabi ni Pedro, ito ba talaga ang napagbilihan nyo lang? Yes. Yan lang. Then Peter said to her, "How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord?" Bakit nag-connive kayo? Bakit nagkaisa kayo? Bakit nag-agree kayo na dayain ng Diyos ang banal na Espiritu? Pera naman nyo to, pwede nyo namang sabihin sa akin kung magkano, tinatanong ko lang naman kayo kung magkano. Ba't hindi mo sabihin ng totoo? Kaya hindi tama yung white lie. Yung parang, white lie lang yan eh. Anong white lie? Walang white lie, Sister Tess. A lie is a lie. Kung tutuusin mo, maliit lang yung bagay na yan. Napakagrabe naman ng Diyos. Ganun lang, pinatay niya ang 2 mag-asawang to. Yun lang. Gusto nilang maging malaki ang tingin sa kanila ng mga tao, kaya sinumpa sila ng Diyos. Look, the feet of those who buried your husband are at the door, and they will carry you out. Si Sapira kasi was a knowing, alam niya, and willing participant. Alam niya eh. Alam mo yung, driver yan ng... Driver lang naman ako eh. Alam mo palang kinukuha nila drugs, dinrive mo pa.
O, di kasama ka, kakutsaba ka. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko alam. Hindi mo alam. Ang dala mo, drugs. Ikaw ang driver. Alam mo kung saan mo dinala ang drugs. Ibig sabihin, part ka ng crime. Ganon ang nangyayari kay Sapphira. At gusto niya pang i-cover up. Kaya mahirap yung nagko-cover up ng mali. Alam mong mali, i-cover up mo. Kunwari, hindi. Kunwari, yun ang nangyari, pero hindi naman pala. Kaya sabi ng Bible, huwag kayong titistigo sa mga maling mga bagay. Nasa Leviticus yan. Huwag kang titistigo ng alam mong mali, hindi mo naman nakita, pero sabihin mo nakita mo, kahit hindi. Kasalanang mortal yun sa Diyos. Because you are pretending to be a witness, but actually, you are not. You have agreed together. Diba? Dapat sana nag-agree sila na, as for me and my house, maganda yun eh. Kaya ako lagi kong ipinopromote yung family going to the church. Si Pastor Saldi is a great example. Si Kuya Tito Efren is a good example. Yung pamilya niya, dinala niya sa church. Kaya yung mga anak niya, ginagamit. Kaya maganda yung pamilya na a family that prays together stays together. Maganda yung sinabi ni Brother Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Itong si Sapphira at si Ananias, nag-agree sila eh. They agreed not for the Lord, but against Him. Nilabanan nila ang Diyos together. Sino ka naman para labanan ng Diyos? Mahirap kalaban ng Diyos, mga kapatid. Kaya may kasabihan, Sister Pressy, in every man's success, there's a woman behind. Naniniwala ako doon. Pero there's also a saying in an equal footing that says, in every man's failure, there's a woman behind. Adam and Eve. Adam fell. Samson and Delilah. David and Bathsheba. And now, Ananias and Sapphira. Kaya yung mga lalaki dyan, alam nyo mali ang desisyon ng asawa nyo, huwag kayong sumama. And vice versa. Kung babae ka at mali ang desisyon ng asawa mo, huwag mo siyang ayunan. Bakit? Baka ang kalabanan natin, Diyos. Mahirap kalaban ng Diyos, mga kapatid. Napakaikli ng buhay para kalabanin natin ang mabuting Diyos. Kaya, in verse 13 to 14, last mga kapatid, none of the rest dared join them. Kumunti na tuloy ang nag-join sa church. Kasi, ang tingin ng mga tao noon, kumunti ang, I'm talking about, kumunti ang yung mga taong gusto sanang mandaya, rather, hindi na nandaya. Kasi parang ganun eh, pwede naman pala tayong ganun eh. Sabihin na lang natin kay Brother Peter kung magkano pinagbentahan. Tapos gusto natin, ito lang bibigyan natin, hindi yun lang. Hindi naman ang Panginoon mamarahas eh. Ang tinatanong ni Pedro, magkano pinagbentahan nyo? Sabi mo totoo, ito ang pinagbentahan namin, ang kaya lang namin ibigay, ganito kasi may babayaran pa kami. Kaya, wala nang nag-join kay Ananias at Sapphira. Tumaas ngayon ang integridad ng simbahan, ng iglesia. Maraming mga believers ang nadagdag sa church. Lalaki at babae. Dumami ang mga member. Naging mataas ang character ng church. Kasi alam niyo mga kapatid, ang bawat churches, may mga reputation yan. Nakukuha nyo. Sa church na to, ano yan? Ganito yan. Nako, sa church na yun, ganito yan. Sa church na yun, ganun yan. May kanya-kanya silang bertud. Ganun din tayo, mga pamilya natin. Sinong anak mo? Sino ang nililigawan mo? Yung anak ni Kaano? Naku, anak ko. Masabi ng halay sa iyo, ha? Naku, yan lahi ng mga yan. Naku, may lahi ang mga yan ng ganyan. Kung ano nung lahi.
Di ba minsan ganun ang mga magulang natin? Sinong kaibigan mo ngayon? Yung anak ni Kaan, naku anak ko, magandang lahi yan. Oh, di ba? May mga ano yan eh, may mga saying yan, mga pamilya. Ano apelido? Ano po? De La Cruz. Yung taga ano? Nako! Lahi ng mga ano yan. What about you? Ano ngayon ano ang integridad? Ano ang karakter? Ano ang lahi na pinapakita mo sa tao? Ano ang nakikita nila sa iyo? Nakikita ba nila sa atin ang larawan at wangis ng Diyos? Nakikita ba nila sa atin ang kabutihan ng Diyos? Amen ba, mga kapatid? Huwag tayo maging kagaya ni Ananias at ni Sapphira, kaya inalis ng Diyos yun. Diba? Mapapansin mo, mga kapatid, bakit may mga findings and experts studies, bakit iginaya tayo ng Panginoon sa mga agila, Atine? The eagles, they don't eat dead meat. When they fight the snake on the ground, the eagle doesn't fight the snake on the ground. Ang gagawin ng agila, mga kapatid, kukuhanin ng agila ang ahas, and they will bring it up to the air. Doon niya papatay ang ahas. The lions. Pag nakita mong lion is not the biggest mammal, not the biggest animal in the jungle, in the forest. Tinawag na the lion is the king of the jungle, king of the forest. Kaya mapapansin mo kapag napananood ka ng mga animal movies, meron silang territorial fight. Pinapatay palagi nila, Sister Leonida, ang mga mahihina. Because the lion species, the lion kingdom, they want to promote the strength and the power of the lions. Ayaw nilang may lions tas mahina. Nakakita ka ba ng lion? Ay, lion nga yan, pero hindi naman talaga hindi naman nangangagat. Pag sinabing lion, kakainin ka talaga. Alam mo ang tikas at ang galing at ang bangis ng mga leon. Itong si Ananias at si Sapphira, pinatay ng Diyos to maaaring para alisin ng Panginoon ang mga ganitong madadaya sa iglesia. Kasi alam mo yung mga ganitong mga klase ng karakter, pe-penetrate niya ng church eh. Yung weakness na nasa lions, pag hinayaan mo yung lion na mahihina, dadamingin ang mga lions na mahihina. Ayaw ng Diyos ng gano'n. They want to maintain the integrity of the power of the lions. Ganon din itong si Ananias at Sapphira. Kaya pinatay ng Panginoon para hindi pa marisan, para hindi na humaba, hindi na maka-impluensya. Para ma-maintain, maging intact ang integrity ng church. Ganon din tayo, mga kapatid. Pag ikaw, Sister Leonida, ay nakipag-usap sa mga kaibigan mo, impluensyahan mo sila na maganda. Hindi yung lahat ng dapuan mo. Sabi ko nga kahapon sa London, may mga tao na pag dumapo, parang uod. Sister Leonida, alam mo yung uod? Pag nagpunta ng dahon, pati yung dahon na dinapuan, kakainin. Ubus na yung dahon, kaya makikita mo, nasaan ang dahon ito? Ubus. Kinain na ng uod. Alam mo yung mga kuto, yung mga parasite, pag dumapo sa balat mo, pati yung dugo mo, sisip-sipin. Ganon ka ba? Para kang bloodsucker. Parang si Dracula. Lahat ng madapuan, lahat ng maalisan, ako parang nilimas. Parang, alam mo yun? Parang lahat ng mapuntahang tao, mapuntahang lugar, bahay, talagang ubos ang lakas, ubos ang kayamanan. Kaya maganda, mga kapatid, na pag ikaw ay Kristiyano, maging pagpapala. Amen. Pag pumunta ka, ay naku, sino nandito? Sine? Ay naku, no problem. Kasama natin magandang kasama, masarap kasama. Alam mong isang Kristiyano maganda, masarap kang kasama, hindi nakakainis kang kasama. Sinong kasama? Si ano? Naku, hindi naman tayo. Parang ayaw kong sumama ngayon, parang wala ako sa mood. Kasi kasama si ganun. Sinong kasama ngayon? Si ano? Oh, si sister. Oh, talaga. Oh, join. Gora tayo, mga kapatid. Amen ba, Sister Pressy? May mga tao talaga nakakainis kasama. Yung parang ayaw
For some reason. Ganun bang gusto mo? Na tinatakbuhan ka, iniiwasan ka ng mga kapatid? Kundangan na lamang. Kapatid talagang, I love you with the love of the Lord. Pero actually, ayaw kang makita, ayaw kang makatabi. Naku, ano yan? Parang, hindi ko alam pero parang iba pakiramdam ko. Amen ba? Itong si Ananias, mga kapatid sa Sapira, huwag nating gagayahin. Madaya. Pag sinabing Sister Tess na hating kapatid, sample, Tess ha, tayo magbebenta ng baboy. Ako ang bibili ng baboy, ikaw ang magbebenta. May ganyang usapan di ba ka? Ako ang bibili ng biik, ikaw ang magbebenta ng baboy ngayon. Paano hatian natin? Hatian natin ganire. 50-50. Wag ka naman daya. Alam mo, nung bata ako sa Trinidad, sumasakay ako ng bus. May nakikita ako mga konduktor sa bus na, di ba may ticket? Titikitan. Natatandaan ko lang yun. Naalala ko lang yun. Yung mga nagtitikit ng bus sa jam, sa Tritran o sa BT ko, yan. Makita mo, Timilin, yung kanilang mga tarheta, di may tarheta, makikita ko sila, pupunit sila ng, tatapon nila doon sa, expressway. Para pag dumating si Sister Presi ang inspector, 1, 2, 3, 4, 5, ilan ang ticket na nabenta? Ito na, nabenta. Yung siguro itinapon na ticket, hindi makita ng inspector. Kanila na yon. Madaya. Mahirap ang madaya, kapatid. Alam mo ang sabi si Sister Presi, lahat ng mga ginawa mo sa dilim ay mabubunyag sa liwanag. Alam mo sabi ng pastora sa amin, bata pa kami. May gawin man kayo sa dilim, at kung mabunyag man yan, makita nilang maganda ang iyong ginawa. Ang ganda pala ng ginawa nito. Diba? Kaya makikita mo yung made in Malacanang, gano'n ang ginagawa ng Marcoses. They want to change the history. They want to change yung made in Malacanang. They want to change the history of what happened. Gano'n yan, mga kapatid. Huwag kayo mabuhay sa daya, huwag mandaya, huwag kumuha ng hindi kanya, kahit maliit. Kunti lang to kahit na. Pero alam mo yung maliit, nagiging breeding ground yan para lumaki. Yung mga magnanakaw na politiko, nung kapitan pa lang yan, nung barangay tanghod pa lang yan, nagnanakaw na yan. Kaya nung naging kapitan, naging konsihal, naging mayor, nagnanakaw na paunti-unti. Hanggang sa lumaki ng lumaki. The key, ano ang sabi Sister Presi ng salita ng Panginoon? Do not give Satan an inch. Because the more you give Satan an inch, para kang uod. Uunti-untiin niya yan hanggang sa buong halaman nakain na ng uod. Wala na natira. Diba? Huwag mong bigyan si Satanas ng puwang sa iyong buhay. Kung saan ka mahina, watch it. Alam mong mahina ka sa tapat na to, pag nakakita ka ng ganito, nagpapanting ka agad ng tenga mo, watch that. Parang pag nakakita ka ng may mga kapatiran tayo na, alam mo kahinaan ng kapatiran na yan, alam mo? Dunkin Donut. Pag nakakita ng Dunkin Donut o ng Leche Plan, nako, sira ang diet ni kapatid. Akala ko ba intermittent fasting ka? Ay bakit pag nakakita ka ng Leche Plan, parang, bukas na lang pastor, pwede. Diba? Alam mong mahina ka sa tapat na yon, watch. Kasi doon ka titirahin ni Satanas. Nakita ni Satanas na mahina si Sapira at si Ananias sa pera. Sapira pa man din ang kanyang pangalan. Mahina siya sa Sapira, Sister Presi. Kaya, dinaya siya ni Satanas. Ginamit ni Satanas yun. Para, kunwari, maisahan ng Diyos. Pero hindi mo naman maiisa ng Panginoon kasi galing din sa Diyos yung lupa na ibinenta mo. Amen ba, mga kapatid? Kaya maganda, tapat ang pagkatao mo. Yung pagkatao, mahalaga yan Alam mo yung, Sister Lunida, yung pagkatao ng tao, mahalaga yan. Ang lagi kong sinasabi sa inyo, mga kapatid. Tapos na ako, Pastor Salvi. Iingatan ninyo. Of course, lagi may maninira sa atin, Sister Presi. Hindi natin mawawala yung paninira. At let's be honest, may mga panahon talaga, nung mga bata-bata pa tayo, nung talagang wala pa tayo sa kamuwangan ng pananampalataya, bata pa tayo, tanga pa tayo hindi pa natin alam ang ginagawa natin. Siyempre may mga past mistake na tayo At hindi na natin maibabalik yung nakaraan.
Pero alam mo, ang mabuting pagkatao, Sister Tess, iniingatan. You have to choose a good name. The Bible is clear on that. A good name is better than gold and better than silver. Yung magandang pangalan, anong apelyido? Leonida Katubig. Ay, my God. Leonida Katubig, yung taga London. Naku, mabait yan, kapatid. Naku, oo. Naku, eh. Kahit walang reference, itataya ko ang pangalan ko dyan. Hindi kanyan lolokohin. May mga ganyan akong tao. Pastor, ito pong si ganito yan, nangungutang sa akin. Ano pong masasabi niyo? Sino? Si kapatid. Akin ang check. Ako pipirma. Naku kapatid, kapatid natin yan talagang yan ay mabuting tao. Bakit? Kapag nalaman ng ibang mabuti ang pagkatao mo, magtitiwala sila sa iyo. At ang taong may mga at ikaw na napapagkatiwalaan, iingatan mo naman ang pagtitiwala ng iba. Huwag mong sisirain. Hindi porke nagtitiwala sa iyong iba, babalahurain mo na. Amen ba mga kapatid? Sister Leonida, nakukuha mo? Oh, di ba? Iingatan niyo at yan ay pinipili, Sister Tess. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba makilala ka sa pandaraya? O gusto mo ba makilala ka sa mabuti ang pagkatao? Maganda ang pagkatao. Kahit mahirap tayo, mga kapatid, huwag mo sirain. Magnanakaw ako kasi mahirap ako eh. Yun na nga, mahirap kayo, magnanakaw ka pa. Di lang mo sinara ang pagkatao mo, isa ka pa. Kahit mahirap ka, gamitin mo yon na stepping stone para magsikap. Dati akong mahirap, dati akong ganito. Pero alam mo, sa kabutihan ng Panginoon, ngayon mayaman na ako. Hindi yung mahirap, kaya nagnanakaw. Kaya lalong nasisira ang pagkatao. Amen ba? Naalala mo yung nasa Facebook, Sister Tess na Sister Leonida nasa Facebook. Yung nagnakaw ng lobo para sa anak niya. 2 lobo lang ninakaw ko eh. Kinulong pa ako. Ano gusto mo? Pag 3 lobo, hindi na ako kulong. Anong kala pag nanakaw, mayroong presyo? Lahat ng pagnanakaw, may kaparusahan, malaki at maliit. Bakit yung mga nagnanakaw ng bilin-bilin sa mga politiko, hindi nila kinukulong? Hindi pa na, mahirap kasing hulihin yung mga matataas eh. Pero wag mong gamitin yung ibang malalaki para lang sabihin na yung ginawa mong maliit na pagnanakaw, exempted ka. Nagnakaw ka, naturalmente, the law will be applied. Ganun din sa mga Kristiyano. Pag Kristiyano ka, kailangan nababago tayo ng pakonti-konti. Pakonti-konti, dati kang masungit. Ngayon, hindi na masyado masungit, Sister Tess. Lagi nakasimangot. Hindi na masyado nakasimangot. Ay, born again na yan. Mabait na. Amen ba, mga kapatid? Nagbabago. Because yung ating pagkatao, yan ang reflection ng Diyos sa iyo. Kung ano ang pagkatao mo, yan ang tingin ng tao sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Maniniwala ba kayo mga kapatid? Kaya meron umuwi ako ng Pilipinas at papagawa ko ng swimming pool sa Bicol. Tinitingnan ko yung contractor. Sabi ko, oy, kapatid, ano ang balita? Ay, naku, attorney, hindi ako nagsimba ngayon. Bakit? Sabi sa akin, wala akong ganito eh. Ano? Wala akong ganito, hindi kasi simba? Magkano pa masaya sa simbahan? 12 na ngayon eh. Asa, ka na. Bibigyan kita ng 20, pumunta ka ng church. 20 pesos, hindi ka pupunta ng church dahil wala kang gano'n. Gano'n pa sa akin sa presi. Wala kang gano'n, hindi ka pupunta ng church. Yun lang. Kasi hodang maglakad ka. Kasi hodang maglakad ka o magbike ka, magbihis ka at pumarakat, sabi mo sa driver na wala kang pamasahe. Pero yun na nga eh. Sabi ko sa kanya, alam mo yung pagkatao mo, hindi ka pa mature. Pinapakita mo sa akin na hindi ka mature. Because the basis of your faith is based on the amount of money you will receive. Paano kung hindi ka nabigyan ng Diyos ng pera, ng pera? Aber, hindi ka na pala pupunta ng church. Yun ang dahilan mo, parang wala akong pera eh, kaya hindi ako pupunta ng church. Hindi. Ipakita mo sa Diyos na may pera o wala. Kaya mong puntahan ang dambana ng Diyos. Because sabi ko sa kanya, you are the reflection, ibang ano eh, ayoko na sabihin ko anong church siya. Sabi ko, ipinapakita mo sa akin na yung Diyos mo, ibig sabihin, you are the reflection of your God. Sister Leonida, when you say, I'm a Christian, nasa Middle East ka, I'm a Christian,
You are the reflection of your God. What you do is what others see. Your God. Ano ang tingin ng Diyos mo? Ay, alam mo yung mga Kristiyano, ano yan eh, ganito yan eh. Kaya kita mo, huwag naman magagalit yung ating mga kapatid na Muslim, ano? Ang mga Muslim, ang tingin lagi natin terorista. Kasi, hindi naman lahat terorista. But most of them, some of them are terrorists. Kaya, nagkakaroon na tayo ng parang stereotyping, generalization na lahat ng Muslim, maraming terorista, Muslim. Wala kang makikita teroristang Kristiyano. Kaya, pagka nagpakita na mga terorista, agad, mahaba ang balbas, di ba, mga ganon. Terorista ang tingin ng tao. Parang, terrorist. Ganon din tayo sa Star Leonida. What you show to the world, you are the living, the walking Bible. Some people, they don't go to church. What they see is you. So whatever you do, you are the God. You are the Bible that they see. Ikaw yung Bible na nakikita nila. Hindi mo naman pwedeng sabihin lang, ganito sabi ng Bible eh. Ikaw yun. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Presi, I created you in my own image and likeness. So the God must be seen in us. Yung credibility, integrity, mahalaga yun sa tao. Pag sinabi mong hindi. So kaya sabi ng Bible, huwag na kayo sumumpa. Di ba nasa Matthew yun? Sister Presi na, saksi ko ang langit. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Ang taong may pagkatao, pag sinabi mo hindi. Anong tingin mo dito? Ay, parang ganun. Walang bola. Amen mga kapatid? Because mahalaga ang pagkatao. Ito napapag-usapan natin dahil sa buhay ni Brother Ananias at ni Sapphira, naging ganun sila mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Sister Ne, back to you po.